Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang Unfiltered News PH, kung saan ang balita ay diretsahan, walang halong pagkiling at para sa bayan. Alamin ang mga mahahalagang issue. Iisa-isahin natin ang mga detalye at tayo mismo ang huhusga kung ano nga ba ang totoo. Simulan na natin. Marcos drops VP Duterte, former presidents in NSC revamp. Ang panamang pagbabago sa National Security Council (NSC) ay isang prerogatibo ng Pangulo na bahagi ng kanyang mandato upang tiyakin ang epektibong pamamahala ng seguridad ng bansa. Bagamat hindi nakasama si VP Sara Duterte at ang ilang dating Pangulo, hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng respeto o pagkilala sa kanilang kontribusyon. Ang mga ganitong desisyon ay maaaring bunga ng masusing pagsusuri para masigurong angkop ang mga miyembro sa kasalukuyang pangangailangan ng NSC. Mahalagang magkaisa ang lahat, anuman ang mga pagbabago upang patuloy na maitaguyod ang kapakanan ng ating bayan. At ayon pa nga mismo sa balita, President Ferdinand Marcos Jr. has removed Vice President Sara Duterte from the National Security Council, NSC, further diminishing, if not totally eclipsing, her role in his administration, following a bitter rift between the two former allies. The Vice President and former presidents, including her father, were excluded from the NSC in an executive order, reorganizing the Presidential Advisory Body principally responsible for coordinating and integrating government plans and policies related to national security. In Executive Order No. 81 signed on December 30, 2024, Marcos said there was a need to further guarantee that the NSC remains a resilient national security institution, capable of adapting to evolving challenges and opportunities both domestically and internationally. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan ninyo ang aming content, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share para mas marami pang makaalam ng mga totoong balita. At syempre, mag-subscribe na rin sa Unfiltered News PH para lagi kayong updated. Tandaan, ang impormasyon ay kapangyarihan.